Hello everyone, I am Heather Garcia. I'm Georgian Competente. And I'm Eunice Hipona. And this is the Entrepreneur Chats, where we talk about entrepreneurship and the things that come along with it. Ngayon, samahan nyo kami makipagkwentuhan kay Miss Anne-Marie Morales ng Tambayan Sari-Sari Store dito sa Barangay Pantalan Luma, Orani, Bataan. Tara, alamin natin ang kanyang kwento. Magandang gabi po. Pwede po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili at negosyo? Ako si Anne-Marie Morales. I'm 43 years old. Ako ang may-ari ng Tambayan Sari-Sari Store. Bilang panimula, maaari po ba kayong magkwento tungkol sa background ng inyong negosyo? Bali, nag-start ako ng magnegosyo ng una sari-sari store muna. November 11, 2011, nag-start na kami ng gatong business. Una, konti lang yung laman namin. Siyempre, habang tumatagal, napapaikot namin yung puhunan, lumalaki yung tubo, hanggang lumaki na ganito yung tindahan. At bakit po ito ang napili nyong negosyo? Una-una kasi ito yung pangangailangan ng tao eh. Kahit anong mangyari, sa tindahan pa rin sila pupunta. Lahat ng pangangailangan, siyempre, nasa tindahan yon. So, ito yung pinakamadaling i-business. Paano naman po naging Tambayan Sari-Sari Store ang pangalan ng negosyo nyo? Saan po ito nanggaling o nagsimula? Una kasi kainan talaga. Bali, may mga short order kami na lomi, mami, palabo. Kaya Tambayan, kasi di ba yun yung, ibig sabihin, pag kumain ka, pwede ka tumambay. Kaya yun yung naging pangalan namin. Tambayan, kainan sa Tambayan yung una. So, dahil nga, hindi na namin tinuloy yung kainan, naging sari-sari store lang siya. Tapos sa mga, syempre may mga ahente kami, may mga kailangan kami resibo. So ang nilagay na lang nilang pangalan namin ay Tambayan Store. Doon nagsimula yung pangalan namin. Ano po ang nag-udyok sa inyo upang maging isang negosyante? Bali kasi dati, graduate ako ng computer programming way back 2000. Bali work ako noon as factory worker. Then, mga after 7 years, nag-aral ako ng HRM. Bali, nag-OJT ko noon. Tapos, nagtrabaho din ako ng mga hotel. Parang walang asenso kasi pag halimbawa nakakamuhang ka lang. Hindi tulad kasi nung may sarili kang negosyo, pag halimbawang may dagdag kang puhunan, may dagdag na tubo. Hindi tulad nung nangangamuhan ka, hanggang doon lang yung sahod mo. Pagod ka na, stress ka na, pero parang hindi ka maging successful. Siyempre, yung iba magiging successful, bakit ba hindi? Pero mas tingin ko, mas madaling maging successful kung may sarili kang business. Ano po sa tingin ninyo ang mga katangian at kakayahan nyo na naging dahilan upang maging matagumpay kayong negosyante? Siguro, siyempre, gas-gas na kung sasabihin kong laging sipag at tiyaga. Pero siyempre, sa negosyo, kahit naman sa ang negosyo, kailangan yung sipag at tiyaga. At siyempre, yung puhunan. Kung wala ka naman puhunan, hindi ka magkakaroon ng sarili mong negosyo. Ngayon, yung siguro isang factor pa, friendly ko, saka siguro madali akong kausap, saka ko sa mga, masyado akong close sa mga mamimili, kaya siguro bumabalik-balik sila dito. Ano po yung mga diskarte na ginawa nyo para lumago at makilala yung negosyo nyo? Always low price kami, pero dahil nga sa ahente kumukuha. Pag kasi sinabi mo ahente, parang rekta ka na rekta ka na sa factory nila, sila ang nagde-deliver sa inyo. So kaya namin magbaba ng presyo. Saka yun, syempre, yung wala yung ibang tindahan, meron kaming ganong produkto. Kaya siguro nagiging successful kami. Maliban po sa negosyo na mayroon kayo ngayon, ano pa po o saang negosyo pa po kayo interesado? Siguro kung bibigyan pa ako ng mas malaking puhunan, gusto ko pang magdagdag ng apartment saka ng butika. Kasi parang mas malaki yung magiging tubo kasi pag sa butika halos 50% yung tinutubo Ano pong masasabi niyo tungkol sa pagiging empleyado? At bakit hindi niyo po yun ang piniling landas? Tulad na sinabi mo kanina, pag kasi empleyado ka, limited lang yung opportunity. Hindi tulad ng negosyo ka, lahat ng maisip mong inegosyo, pwede mong idagdag, mas magiging successful ka.
Sino po ang inyong top 3 na hinahangaang negosyante at bakit nyo po gustong maging katulad nila? Number 1, si Mr. Henry C. Number 2, si Mr. Lucio Tan. Number 3, si Mr. Ramon Ang. Una-una kasi successful sila sa lahat ng naging negosyo nila. Pero ang pinaka-favorite ko sa kanila si Mr. Ramon Ang. Siya yung alam ko chairman ng San Miguel Corporation. Kasi pag ini-interview siya, nakikita ko saka sinasabi niya yung mga technique niya kung paano siya naging successful. So pati nga 'di ba sa ano natin sa sabihin natin sa gobyerno, 'di ba? Tumutulong din siya. Gaano nyo pong kamahal ang inyong trabaho o negosyo? Siguro kung i-rate ko siya 100 out of 100, 100 syempre. Kasi mahal na mahal ko siya, hindi naman siguro magiging successful to kung hindi ko siya mahal. Syempre kaya kong i-give up, hindi naman lahat, pero mas marami yung kaya kong i-give up para sa negosyo. Unang-una kasi dito kami kumukuha ng pangailangan namin, di ba? Pangalawa, isabihin, kung wala tong tindahan na to, saan kami pupulutin? Tapos, syempre, kaya naging successful to, siguro dahil na rin sa pagmamahal ko. Kumbaga po parang kung papapiliin kayo sa mga bagay o pangyayari, parang mas matingkad yung pagkagusto o pagkamahal mo sa negosyo mo na to. Oh. Para po sa huli naming katanungan, ano pong maipapayo nyo sa mga taong nagbabalak magnegosyo? Dedikasyon at pagmamahal. Kasi pag mahal mo yung negosyo mo, hindi mo siya babaliwalain. Gagawin mo ang lahat para sa kanya, para maging successful yung negosyo mo, para mas lumaki, mag-expand. Ganun lang yung kailangan. Saka syempre, sabi ko lagi, sipag at tiyaga. Saka pagmamahal syempre lagi sa mga bumibili sa'yo, sa mga customer. Maraming salamat po Miss Ann Marie Morales sa ipinabahagi niyo sa aming oras at kalaman at mga karanasan tungkol sa inyong negosyo. Again, we are the Tripreneur Chats!